Isang mapagpalang araw na naman mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, ating tungkukunin sa may Old Testament, sa Joshua, Kabanata 1, talata 8 hanggang 9. So, pamilyar ito na account sa Bible. Ang sabi dito, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa gayon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. So dito mga kapatid, yung ating pag-aaralan, ito ay isa sa mga familiar na account sa Bible. At ito ay kadalasan na ibinabahagi o nagbibigay inspirasyon sa bawat taong nagpaplano. Kapag ang tao ay gusto maging successful o maging makamtan niya yung kanyang mga ninanais sa buhay. Ito palaging maririnig natin ng mga verses sa Bible na nagbibigay inspirasyon sa atin at nagtuturo sa atin ng mga bagay na dapat nating gawin kung gusto nating makamtan o magtagumpay sa buhay. No? Kung paano tayo mamuhay ng sagana, kung paano tayo magtatagumpay sa lahat ng larangan na ating pwedeng makaharap sa mundong ito, sa ating pamumuhay sa mundong ito. So lahat naman tayo gusto nating sumagana, lahat naman tayo gusto nating magtagumpay. Pero yung pagiging masagana at pagtatagumpay sa buhay, hindi yan mga kapatid na parang magic, na hihingin lang natin ay darating. So may mga bagay na dapat tayong gawin upang ating itong makamtan. At siyempre, yung pinaka-the best na advice na pwede nating pakinggan at pwede nating sundin, siyempre, yung salita ng Diyos. Bilang mananampalataya, ito yung guide natin. Kasi yung binasa natin ito ay kinausap ni Yahweh, si Joshua, kasi nga si Moises, ng time nito ay wala na. So, ibig sabihin, ang magiging leader na ng bayan ng Diyos ay walang iba si Joshua. At siyempre, bilang leader, hindi madali pamunuan ang bayan ng Israel, kasi nga si Moises nga mismo hindi nakapasok sa lupang pangako sa Kanaan, nakita niya lang kasi nga medyo uminit yung ulo niya, di ba? Kasi maraming matitigas ang ulo sa kabila ng kabutihan, sa kabila ng mga himalang nakita ng bayan ng Israel na ginawa ng Diyos, ay naging matigas pa rin yung kanilang mga ulo, Sa kabila nakita nila kung paano kumilos, paano sila sa disyerto, pinaulanan ng mana, iningatan, hinati yung dagat, pero sa kabila nyon, nagreklamo pa rin, maraming matitigas yung ulo. Kaya hindi rin madali yung misyon na gagawin ni Joshua. Kaya nga dito, nire-remind siya ni Yahweh na pag-aralan niyang mabuti yung kautusan, pagbulayan araw at gabi. So sa atin, siyempre, yung salita ng Diyos, hindi lang naman si Joshua yung kinakausap. Itong salita ni Yahweh para kay Joshua ay applicable din naman sa atin. Tayo ngayon, yung mga Joshua na kinakausap ni Yahweh, na dapat nating pag-aralan yung kanyang mga salita araw at gabi, di ba? Kung tayo ay may time sa pagbubukas ng Facebook natin o panunood sa mga social media, may oras tayo sa panunood ng TV, may oras tayo sa ano pa man mga bagay sa buhay natin, dapat paglaanan din natin ng panahon yung pagsaliksik, yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi kung patuloy nating tukat sabi doon, hindi lang natin ito binabasa, kundi dapat ito'y pinagbubulayan, ito ay pinagninilayan. Kasi kung babasahin lang natin, hindi natin siya mauunawaan. Kaya nga napakalaga na ito ay pinagninilayan, pinagbubulay-bulayan, ibig sabihin, inuunawa natin. Kasi
mahihirapan tayong isabuhay yung salita ng Diyos, yung utos ng Panginoon, kung binabasa lang natin at hindi natin ito inuunawa. Kasi bakit? Kasi pag hindi natin nauunawaan yung isang bagay, paano mo ngayon yan i-apply? Most probably, ang magiging posibleng mangyari, kapag hindi mo naunawaan yung isang bagay at ginawa mo, more and more, mali. Mali yung application. Kasi pag mali yung interpretation mo, mali rin yung application mo. Ganun ang nangyayari. Kaya minsan, sumasakit yung ulo ng tao, sabihin ng tao, ano ba yung tama? Yung sinasabi ng taong ito o yung kanyang ginagawa. No? Kasi sabi, ano bang tama dito? Yung sinasabi niya o ginagawa niya. Ang problema doon, mali na yung sinasabi, mali pa rin yung application. Di ba? So, napakalaga doon na hindi lang natin siya binabasa, kundi sabi doon, pinagbubulayan. Pinagninilayan, pinag-aaralan, para ito'y ating maunawaan. Yun lang naman yun kasi kahit anong dami ng alam mo, marami kang binasa, ang tanong pa rin naman dyan, naunawaan mo ba yung binasa mo? Kasi kapag naunawaan mo yung binasa mo, madali mo siyang i-explain di ba? Yung mahaba, pwede mo siyang paiksliin, no? Paiksliin sa isang sentence lang, no? Diba? Pero pag hindi mo siya naunawaan, ang dami mong mga flowering word, ang dami pa pang explanation, di ba? So dami-dami na in-explain mo, mahirap doon. Hindi pa rin tumama, di ba? Sabi nga kung sa dark, no? Hindi mo na bullseye, no? Ang mahalaga doon, hindi mo man siya mabulsay, at least malapit-lapit ka sa bullseye, di ba? Kasi kung malayo ka na doon sa bullseye, doon sa may dark, no? Ang labas mo yun, malayo ka sa katotohanan, malapit ka sa kasinungalingan, no? At least, kung medyo malapit-lapit ka lang doon sa bullseye, at least malapit-lapit ka sa katotohanan, no? Hindi mo man siya 100%, at least malapit ka doon sa truth, sa katotohanan, malayo ka sa kasinungalingan. Ang mahirap doon, ang layo mo napakalayo mo doon sa bullseye. So, mangyayari yun, malayo ka sa katotohanan, malapit ka sa kasinungalingan. Kaya napakahalaga, inaano dito, huwag kaliligtaang basahin Pero sabi niya pa rin doon is pagbulay-bulayan araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Kasi siyempre, bilang leader, si Joshua, siya yung magiging gabay, no? Siya yung magiging ehemplo, siya yung susundan ng mga tao Kasi siyempre, mas madaling maunawaan ang isang bagay kapag may taong meron kang modelo, merong nagpapakita sa iyo kung paano i-apply ito, di ba? Minsan kasi pag titignan mo lang instruction kunyari may inaayos ka o meron kang puzzle na ginagawa o may binila kang isang bagay na i-install mo o kaya kailangan mo pang buuhin, pag inano mo instruction minsan mahirapan ka pa pero pag may nakakita kang gumagawa niyon sabi mo ang dali lang pala, yan lang pala, di ba? Minsan sa trabaho ganun kapag meron kang inaayos kunyari na upuan, kasi more kasi dito yung mga na lang yung parang kinakabit-kabit na lang susundan mo lang yung instruction. Siyempre, matatagalan ka pa minsan pag binasa mo Pero pag meron ka ng yung example, meron ka nang nakitang gumawa nyon, mas mapapadali di ba? Sabi mo, ito lang pala yun, ganun lang pala yung kadali. Di ba? Mas napapadali kasi nga merong sa'yo gumagabay, merong visual kang nakikita. So, ganun yun No? So, bilang leader si Joshua, mas inaano sa kanya ng Panginoon na hindi mo lang ito babasahin, kundi dapat mo itong pagnilayan para pag in-apply mo ngayon, tama. Di ba? Di ba? Ang hirap doon binasa mo lang tapos mali yung interpretation mo, mali yung pagkaunawa mo, siyempre mali yung application mo. Ang mahirap doon yung mga taong sumusunod sa iyo, nakikinig sa iyo, yun ang pinaniwalaan ngayon, yun ang sinunod. Pero paano kung mali, di ba? Di mali rin sila. So, kaya nga sabi doon,
upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Magiging masagana ka at magiging matagumpay sa pamumuhay. So, ganun yan eh. Ang kasaganahan at para tayo magtagumpay sa buhay, napakalaga na inuunawa natin yung salita ng Diyos. At hindi lang dapat na inuunawa natin yung salita ng Diyos, ang pinaka-the best doon, isinasabuhay. Ang salita ng Diyos, hindi yan mine-memorize lang. No? Mahalaga yung marami tayong alam sa salita ng Diyos, pero mas maganda yung pag memorize natin, ina-apply natin sa buhay natin. Kasi pag ina-apply natin sa buhay natin, ang tawag na sa atin, we become a living Bible. Nagiging buhay tayong salita ng Diyos. Di ba? Sa pamamagitan ng pamumuhay natin, nakikita ng tao yung salita ng Diyos. Yung nagiging buhay yung salita ng Diyos. Pero pag hindi natin ina-apply sa buhay natin yung salita ng Diyos, ang labas ng parang patay. Di ba? Nagiging buhay yung salita ng Diyos kapag ito'y ating sa buhay. Pero paano natin itong may isa sa buhay, hindi man lang tayo nagbabasa at hindi natin pinagninilayan. Diba? Sabi doon, basahin. Hindi sabi na makinig lang tayo ng makinig. Kaya bawat Kristiyano dapat nagbabasa ng salita ng Diyos. Nagninilay. Huwag tayo palagi yung pakinig ng pakinig lang. Huwag tayong puro oo nga. Diba? Mamaya, mali-mali na yung sinasabi sa atin. Oo lang tayo ng oo. Amin lang tayo ng amin. Diba? Dapat alam din natin ano ba yung inaaminan natin. Diba? Kasi itong ano ng Panginoon na ito, kay Joshua, hindi lang ito para kay Joshua, para talaga rin ito sa atin. At siyempre, yung tagubilin doon, may tagubilin pa rin siya eh. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo yung loob. Huwag kang matakot o mawawala ng pag-asa sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Kasi kapag nandun na yung salita ng Diyos, di ba? Naunawaan na natin yung salita ng Diyos. Kailangan natin magpakatatag at magpakalakas. Kasi bakit? Pag may hina rin, no? Hindi lang kasi puro karunungan, hindi lang pwede palaging alam mo yung isang bagay. Kailangan mo rin ng lakas ng loob. Diba? Hindi pwede yung puro lang talino, tapos wala kang lakas ng loob. Kasi masasayang lang din yung talino mo, yung lakas ng loob mo, yung nalalaman mo, kung wala kang lakas ng loob. Kasi kailangan mo ng lakas ng loob sa pag-apply. Kasi minsan may mga tao ayaw niyang i-apply yung alam niya kasi bakit? Natatakot siyang mag-fail, natatakot siyang mabigo. Di ba? Eh pag ganun, kulang ka sa lakas ng loob, walang mangyayari. Di ba? Sa mundong ito, ganun eh. Di ba? Pag kunyari, mag-a-apply ka ng trabaho, kahit napakahusay, napanggaling mo, kung nervyoso ka naman, di ba? Kung sa amin pa sa Ilonggo, sabi nga, madiskarte, no? Sabi nga, sa sobra kakulba, ang diskarte naguba. Di ba? Madiskarte ka nga, kaso problema naman, dahil sa nervyos mo, nawala yung diskarte mo, yung galing mo. Di ba? Maraming tao mahuhusay, manggagaling. Pero pag inunahan ka ng kaba, pag inaunahan ka ng takot, wala na. Bakit? Anong ganda ng boses mo? Pero natakot ka sa crowd, sa mga taong nanonood sa iyo, di mawawala boses mo, nawala yung confidence, yung kumpiyansa mo ngayon. Ganun sa buhay kapag umaharap tayo sa buhay maraming challenges Di ba? Maraming challenges at yung mga challenges na yun, mga kapatid, talagang di ba? Kailangan mo makipag-compete. Di ba? Kasi maraming maraming tao sa paligid mo, kailangan mo ng ng lakas ng loob. Kailangan mo ng magpakatatag. Kasi bakit maraming tao na titibagin ka di ba? Titibagin ka. Sisiraan ka. Di ba? Ang gagawin nila, panghihinain nila yung loob mo. Di ba? Ganun talaga yung buhay Diba? Katulad sa paglilingkod, marami nang hihinaan ng loob. Nawawalan na ng pag-asa. Di ba? Napanghihinaan ng loob kasi minsan kasi nakatingin tayo sa mga nakikita natin Tanda natin, walang naglilingkod sa Diyos na perpekto. Diba? Kaya nga yung paglilingkod is personal nating relasyon sa Diyos
Hindi yan sa taong paligid natin. Yes, may factor yan, pero kaya nga sinasabi ng salita ng Diyos, fix your eyes unto Jesus. Ituon ang iyong paningin kay Kristo na pinanggagalingan, pinagmumulan at nagpapaganap ng ating pananampalataya. 'Di ba? Kasi kung sa tao lang talaga, matitibag ka eh. Yun ang gusto ng demonyo eh. Hindi, gumagamit yan ng mga bagay, mga tao, o kaya yung mga sitwasyon sa buhay natin para manghina tayo. Kaya nga sabi doon, magpakatatag ka. Parang sinasabi ni Diyos, kasi alam ni Yahweh na matitigas yung ulo ng mga Israelita eh. Di ba? Parang pakiramdam mo, parang sayang yung ginagawa ko, na sayang. Diba? Wala eh. Ganun talaga mga kapatid eh. May mga tao talaga matitigas ang ulo. Di ba? Minsan may mga plano ka, imbis suportahan ka, minsan minsan kasi normal kasi yun eh, may mga negative feedback, di ba? Pero kung yun ang papansinin mo, manghihinaan ka talaga ng loob eh. Di ba? Para sabihin mo, itong mga tao to, hindi man lang ako sinusuportahan. Di ba? Para sabihin mo, ano ba itong mga taong to? No? Hanggang banuli, siyempre, pag nanghinaan ka ng loob, wala na. Kahit anong ganda ng plano mo, ng naisip mo, pero pag nanghinaan ka na ng loob, wala na. No? So, talo tayo. Paano tayo magiging masagana? Paano tayo magtatagumpay? Umayaw ka. Sabi nga sa atin, ang umaayaw ay hindi nagwawagi at ang nagwawagi, hindi umaayaw. Napanghinaan ka na ng loob. So, wala na. Nag-surrender ka na eh. Diba? Natatapos ang isang laban kapag nag-surrender ka na. Diba? Pero habang lumalaban ka, at least kahit paano, hindi ka pa talaga talo. Kasi bakit? Kasi nananatili kang lumalaban eh. Kaya sabi doon, magpakatatag ka, lakasan mong yung loob, at huwag kang matakot. Diba? Huwag kang matakot. Kasi minsan bilang tao, nandun yung takot eh. Diba? Pero huwag kang magpadaig sa takot. Kaya nga sabi, lakasan mo loob mo. Diba? Kasi may backer ka. Kung yung mga kaibigan mo nga, mga kilala mo, sabi, nasa likod mo na kami, lakasan mong loob mo. Di ba? How much more yung nag-backer natin, ang Diyos, di ba? Anong sabi niya doon? Huwag kang matakot, huwag kang mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh, ang iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta. Isa yung backer mo eh. Lakasan mong loob mo, huwag kang matakot, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi pag nawalan ka na ng pag-asa, wala na, tapos na eh. Kasi pag ang tao nawalan na ng pag-asa, wala na, surrender na yun. Ibig sabihin, surrender na. Wala na pag-asa eh. Ibig sabihin, surrender na, wala na pag-asa. So, magpakatatag. Kasi sabi ng Diyos, ako ang Diyos na sa iyo ay sasama saan ka man magpunta. Ganun yan eh. Kasi bakit? Kapag ang salita ng Diyos, pinag-aaralan natin, inuunawa natin, at ang pinaka-the best, ina-apply natin sa buhay natin, kapag ang salita ng Diyos isinasabuhay natin, kasama natin ang Diyos. Kasi ang salita, siya mismo ang Diyos. Diba? Kasama mo siya kasi nandun yung salita niya eh. Kapag kasama mo ang Diyos, makakasigurado tayo na anuman yung ating kakaharapin o hinaharap sa buhay, ating ito mapagtatagumpayan, tayo ay mananagana. Diba? Kasi siya ang source ng lahat eh. Diba? So, ang mahalaga doon, huwag tayong matakot. Pangawakan natin yung salita niya. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Tibayan mo ang loob mo, kapatid. Diba? Huwag tayong nakatingin doon sa mga nakikita natin. No? Wag mo i-depende yung paglilingkod mo sa kapwa mo lingkod. Pag natumba yun, tumba ka rin. Pag nanghina yun, manghihina ka rin. Hindi mo pwedeng sisihin pagharap mo sa Panginoon, Lord, kasi yung preacher namin, kasi Lord, kasi yung counsel namin, kasi Lord, yung tao niya, ang hina ako kasi ganito. Kaya nga sabi ni Pedro kay Jesus, di ba? Yung muli siyang nabuhay. Sabi niya ni Pedro, Lord, anong mangyayari sa taong yan? Sabi sa kanya ni Jesus, ano naman sa iyo kung pagbalik ko, buhay pa yan? Ano naman sa iyo? Ibig sabihin doon,
Ano mo yung sarili mo. Ano yung magagawa mo. Hindi dapat yung paglilingkod natin nakadepende sa kapwa natin. Pag ganun yung paglilingkod natin, nakasandal tayo sa tao, pag nawala yung taong yan, wala ka na rin. Hindi ganun. Yung pundasyon natin sa paglilingkod, yung salita ng Diyos mismo. Si Jesus mismo, ang Diyos mismo. At kapag ang pundasyon natin, yung pundasyon natin, doon sa, sabi nga, doon sa pundasyong bato na walang iba si Kristo, hindi tayo matitinag eh. Diba? Kaya nga sabi doon, ang nakikinig, doon sa may Lucas chapter 6, diba? Yung nakikinig ng aking mga salita at sinasabuhay, sabi doon, katulad ng isang tao, bubukay ng malalim at sa pundasyong bato, itinayo yung kanyang bahay. Yung bahay na yun, nagsisimbolo yun sa atin, yung bato si Kristo. Dumaan yung malakas na baha. Sabi doon, hindi natinag. Kasi bakit? Kasi nakatungtong sa pundasyong bato. Ganon sa buhay. Kapag tayo ay nananatiling yung pundasyon natin nakasentro kay Kristo, hindi tayo matitinag. Magtatagumpay tayo. So yun lamang mga kapatid, God bless ating lahat.